Taal, Batangas, more than just an old heritage town. It's a place where faith and tradition come alive. Here, the shrine of Our Lady of Quezasay has welcomed countless prayers and stories of hope for centuries. Pilgrims walk the San Lorenzo Ruiz Steps, a path that reminds us of sacrifice and devotion. And at the end of the journey, the Santa Lucia Miracle Well continues to flow, carrying with it healing, peace, and countless testimonies of faith. This isn't just about visiting places. It's about experiencing the stories, the culture, and the devotion that make Taal truly special. So come with us and let's discover this journey together. Pose with the fans. So ayun guys, nandito nga po pala kami sa Taal, Batangas. Ito nga po pala mga kasama ko, si Angel at si Rachela. Pupuntahan nga po pala namin ang San Lorenzo Ruiz Steps at hahanapin namin ang Santa Lucia Well. Makikita nyo naman dito kung gaano kataas ang aakyatin namin. Kaya tara, samahan nyo kami. Ngayon naman ay nandito tayo sa San Lorenzo Ruiz Steps. Grabe yun, taas. Over 100 steps. Ang dami nga. Baka mapagod tayo dito ah. Actually, yung steps na to, nakakonect daw siya sa Santa Lucia Miracle Well. Kaya, papunta na rin kami doon. Taas. Ang taas ng aming aakyatin, no? Last. Lapit na. Malapit na mamatay. Hindi na maglakad. Hindi ka na lang hakbang natin. Ayan na. Ito na. Dito na tayo sa taas. 32. Ibait mo. One eternity later. Hindi kakariwada. Baka doon. Baka ayan. Pili ko doon. Tara doon. Okay, babalik kami kasi kami naligaw. Naligaw kami. Oo, nga isama natin yun. Naligaw kami, napataas ang aming akyat. Nyo ba na noong unang panahon, may dalawang babae daw na nakakita dito ng Our Lady of Quezasay dito sa balon mismo. Simula daw noon ay naging tourist spot na siya at pinupuntahan na rin ng ibang mga tao para manampalataya at sinasabing nakakagamot din daw ang balon na ito ng iba't ibang sakit tsaka nakakatupad ng mga ibang kahilingan. Pagkarating namin sa Santa Lucia Miracle Well, sinabi ng mga taga rito na temporary closed muna raw ito. Kaya dito na lang kami nagdasal at nagsindi ng kandila. Sinabi rin ng mga lokal, naging tradisyon na raw talaga ang magsindi ng kandila rito. At may mga turista at deboto rin na nag-aalay ng bulaklak bilang tenda ng kanilang pananampalataya at pasasalamat. Simple lang, pero ramdam na ramdam pa rin yung peace at holiness ng lugar. In the end, we realized that the devotion to Our Lady of Quezasay truly lives on through faith and tradition. From its coronation in 1954 to the climb up the San Lorenzo Ruiz Steps, tunay nga na bawat parte ng journey na ito ay may malalim na kahulugan. Even though the path to the Santa Lucia Miracle Well is long believed to hold sacred and healing waters, remains temporarily closed for now, we still learned that the faith of the pilgrims never fades. Candles are still lit, prayers are still whispered, and flowers are still offered in gratitude for blessings received. These simple acts shows us
how strong and enduring this devotion is. Wala pong story po ng Santa Lucia when nakakit po siya nadaring mga tao. Kasi po, nung una po ng year 1603 po, may nagdangalan pong Juan Maningkad. Siya po yung namimingwit sa Ilupan Sipit River. Set na po isda po yung mabibingwit niya. Nabingwit niya po yung imahe po na 6 inches na po yung laki. Pinagtanong-tanong niya po yung kanino po yung imahe po na yon. Pero wala po nagmamay-ari. Kaya po sa katuwaan niya po, binigay niya po yung sa isa pong pari. Sa katuwaan ng pong pari, pinalaga niya po ito sa isa pong babae pong mayaman. Nagnaran doon yung Maria Espiritu. Sa sobra niya pong katuwaan, pinalagyan na po siya ng lalagyan at kung tuwagin po yung kanya pong urna. At kung lumalalim po yung gabi, nawawala po sa Erlida kay Sasay. Doon naman po siya nakita sa well. Noong 1611 po, na may nadalawang Maria na nangangahoy po, si Maria Talain po, si Maria Paguin. Sa at po inom na sila dun sa tubig nang nakita po nila yung reflection po ng Mahal na Birhen na nakalutang po sa punong Sampaga kung tuwagin po yung Sampagita. Na pinapaligiran po ng dalawang ibong kasay-kasay at kung sa English po ay Kingfisher. Kaya naman daw po siya umalis po, gusto niya pala po ang patayo ng sariling simbahan o tahanan. Kaya po ito po ipinatayo po, 1611 ay 1640 po natapos po. Yun po yung history po na Erlida kay Sasay po. Bago po yung marker po na yun po, ginawa po yung 1611 po. Bali nasa 415 years na po siya nakatayo po dito. Kaya po siya dinadayo po doon. Madayo po mga natutupad ng mga wish. Na ganyan po. Nag-offer po sila ng block knock po dito sa web. Yun lang guys. Bye-bye! One is the loneliest number that you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the